May nag-comment magkano raw lahat overall nagastos ko sa brake master. Hindi ako sure kung tinatanong nyo buong brake o yung brake master lang, pero papakita ko sa inyo. Alright, so sa kung brake master lang ang tatanungin, brake master tsaka brake cable master o clutch master, nasa kulang mga 2,000 lang to, kasi nasa 1.4 lang, tapos mga around 700, 800, mga ganun lang yun, nasa 2,000 lang itong brake master tsaka yung clutch o yung cable master. So yun, nasa 2,000 lang gagastos niya. Pero kung tanong nyo buong brake system, ayun, estimate lang natin 2,000 brake master. Kumaya na to. Meron tayong brake cable, Racing Boy na brake cable, brake hose pala, brake hose. Ito ay nasa 750. Yan, 750. Then meron tayong brake caliper na Racing Boy syempre. E-series lang naman to, so mura-mura lang to, nasa 1.9 ang original price. Pagka mga 2,000 huwag yun ang bilhin, overpriced na yan, 1.9 lang yan. Then meron tayong ito, Racing Boy na E2 disc, nasa 1.3 ito, kung hindi ako nagkakamali, 1.3, mga ganun, estimate lang, estimate 1.3. And then estimation lang naman tayo 1.3, tapos ito 700 hose, so 2,000 na to, ito tsaka to 2,000, tapos ito estimate lang natin na 2,000 lang din kasi medyo may sobra pa yan, so 4,000 plus yung brake master nasa 2,000 lang din, so 6,000. Tapos ito, kung isasama to, ito kasi bago lang sa atin to, 1.2 or 1.3, so 7,000 plus mga 7.5, meron na kayong ganyan set. Yeah, kung meron brake shoe, yung brake shoe sa likod, mura lang naman yun, nasa 250 to 300 lang naman yan. Pero sa Honda Click, alam ko 250 lang yan. Yun, ating brake master or brake system sa ating Honda Click 150. Yeah. May nag-comment. So shoutout kay Edwin Barcelona. Sir, hindi ba lalakas sa gas? So yung tanong niya tungkol sa paglakas ng gas ay tungkol sa pagbabago ng bola from 15 na stock ng Honda Click at ginawa kong 13 grams. So hindi ba lalakas? Actually, sa panahon ngayon, depende na kasi yung mga motor natin ngayon, especially Honda, yung mga Honda is build talaga para sa matipid na konsumo ng gasolina. Pero kung ikukumpara sa dati, medyo may konting pagbabago. Pero ito naman depende palagi sa tao, no? So, depende lagi sa rider kasi may rider na bomba ng bomba, di ba? Example lang yun yan, nagpalit tayo ng 13 grams. Medyo mayroon ng konting delay o RPM, nakahiligan na magbobomba. So, medyo lalakas talaga sa gasolina. Pero kung hindi magbabago yung driving habit mo o yung riding habit mo, na parang steady lang sa throttle, okay lang, ganun. Well, siguro konti lang naman, may konting pagbabago, pero hindi siya para mapansin mo dahil sobrang late lang. Sa akin, base sa experience ko, dati all stock, tumatakbo or nagkukonsumo tayo ng around mga 48, 49. Yeah, normal riding lang yun. Yung baga, yun yung normal na riding habit ko. Pero nung nagpalit tayo ng 13 grams doon sa naalala ko, bola lang yung pinalitan natin, naging 47, 48 siya, ganyan. Ganun lang naman. Pero kung babase tayo sa science na to, ng motor, kapag ang motor kasi kapag mas mataas ang RPM, mas malakas sa gas. Sa bola kasi pagka naggaan ka ng bigat, so yun nga, example natin is 15 grams, ginawa mong 13 grams, so magkakaroon ng kahit paano may konting pagbabago sa RPM. So medyo tataas yung RPM. Parang may konting delay, konti lang naman, konti. So yung konti na yon parang
yun nga, delay nga siya, nagta-throttle ka na, pero hindi pa umaandar. So, sa pag-throttle mo na yon, may konsumo na siya agad ng gas, hindi ka pa umaandar. Parang dun siya lumalakas sa gas. Kung bakit, kapag ka ang matataas na RPM, malakas ang gas. Dahil doon. Pero, again, nowadays, depende na lang sa riding habit. Kung mabomba ka, malakas sa gas yan talaga. Pero kung hindi, goods lang. Okay lang. Sakto lang yan. May nag-comment. Ayun, so ang tanong niya, mahiyaw din ba ang 14 grams sa Honda Click Mahiyaw din ba ang 14 grams sa Honda Click? Medyo may delay din daw ba? Ito, no? So, actually, nasubukan ko na rin mag 14. And, para sa akin hindi siya ganun kahiyaw. Kasi from stock, medyo magbababa ka ng konti lang naman isang 1 gram lang per fly ball. Siguro yung ang ini-imagine mo or iniisip mo yung hiyaw talaga na parang RPM mo na bago umandar, 'di ba? Baka yun ang iniisip mo, walang ganon. Pero may pagbabago from stock. Siyempre dahil nga nagbago ka ng fly ball, nag-aan ka ng bola, mababago yung takbo. Pero kung inaasahan mo yung sa tungkol sa paghiyaw or delay, sa tingin ko hindi naman siya ganun kalala katulad ng mga mas bagal pa sa 14 grams. Siguro possible medyo may mararamdaman kang ganyan kapag nasa 12 grams na. Sa Honda Click ito pagka 12 grams na, possible maramdaman mo na yung mga ganun senyales. Go! Sa ating bata. Go! Depende sa tao. Ito, insight ko lang naman to. Yung sinasabi mo na kasi na hiyaw or delay is para kasing para sa akin salita kasi yun ng motor at hindi naman siya masama. Siguro, another way, malakas sa gas kasi nga umihiyaw muna, di ba? Kukonsumo ka muna sa gasolina bago umandar. So, medyo may kalakasan ng konti sa gasolina. Pero, sa panahon naman ngayon, depende na lang sa kamay mo. Kung mabomba ka, talagang lalakas sa gasolina. 14 grams, actually, ito yung most suggested na fly ball. Lalo kung sa mga ginagamit pang negosyo yung kanilang motor. Kasi, kahit pa paano, magkakaroon ng konting performance, medyo lalakas ang hatak, medyo matipid pa rin sa gasolina. And that's it. Till next episode. See ya, bye!